Hello guys, this is 2023 Honda BRV SCVT. Since marami ng vlogs about sa sasakyan na to, sasabihin ko na lang yung mga bagay na nakikita kong maganda sa sasakyan na to na hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ng ibang vloggers. So, ang ilaw niya napakaganda. Dati ang ilaw na to makikita lang sa Honda Civic, pero ngayon nandito na rin sa Honda BRV. Maganda yung pagkagawa niya ng DRL. Yung front fascia niya hawig sa front fascia ng Honda Civic. Magkaiba lang sa grille, pero yung sa itaas na chrome, pareho. DRL for me, mas maganda pa ang DRL ng BRV. Mataas ang placing ng fog lights, which is maganda para sa crossover. Kasi pag mababa, halos hindi na siya useful for me. Malapad ang front windshield. Mahaba ang ilaw ng turning signal sa side mirrors, kaya kitang-kita kahit sa bandang harap na anggulo. So, ang design ngayon ng BRV is hawig na talaga sa global design language ni Honda. Yung minimalist, yung simple lang. Napakaganda ng taillights kasi may 3D effect. Tsaka kahit sa gilid niyan umiilaw. Hindi tulad sa ibang sasakyan na sa likod lang umiilaw. All LED ang mga ilaw ni BRV, kahit yung ilaw sa nameplate ay VTEC badge, signature ni Honda ay VTEC engine. 3D effect ng ilaw. Tsaka yung plastic cladding sa mga gulong, parang may maliit siya na umbok sa gilid. Nakakales talaga yan ng mga putik. Tsaka mga alikabok mula sa gulong. Strong character lines connecting the headlights tsaka taillights. Pasok tayo sa loob. Maganda ang pagkagawa ng interior. Matibay, firm, walang mga squeaky na tunog. Maganda ang pagkagawa ng dashboard, integrated sa design ng door panels. Maganda ang air vents, madaling iset. Maganda ang pagkagawa ng infotainment. Kasi ang physical buttons ng infotainment nasa passenger side. At syempre meron din si driver sa steering wheel. Kaya both driver and front passenger user-friendly ang infotainment. Physical buttons ng aircon, madaling gamitin, hindi mahirapan. Katulad ng ibang sasakyan na nasa infotainment ang control ng aircon. Pag nagda-drive ka, medyo mahirap kontrolin. 6 feet ako at may enough ako na legroom sa front. Isang fist. Punta tayo sa likod. Ayan, pinaleather namin yan. Maganda ang pinagawa namin kasi parang dinagdagan nila yung lambot ng upuan. Pasok tayo, second row. Isang fist din ang aking legroom sa second row. Nagpapaalam po ako kasi kakalinis ko lang ng sasakyan. Maganda kasi meron siyang 12 volt socket sa likod. Pwede mong lagyan ng mga adapters, dalawang USB charger, tatlong USB charger na adapter. Pasok tayo ng third row. Siyempre, ang signature ni Honda, fold and tumble. Ang lapad ng daanan papuntang third row.
easy access, ingress and egress. So sa third row, meron akong tatlong feast na legroom, knee room. Yan, napakaganda. Tsaka medyo elevated ang upuan sa third row. Kaya parang naka-theater mode siya. Pero hindi naman nakakapangalay sa binte. Kahit na 1 or 2 hours ang biyahe, subok na yan. So punta naman tayo sa saan ba tayo pupunta. Nalilito ako ito. Yung gulong niya magandang design, unique. 17-inch aluminum alloy rims. Yung suspension niya tago. Nilagyan nila ng protection na plastic cladding. Ay, ano yun? Yan, so yung suspension travel niya mahaba. Kaya pwede talaga pang rough road. Ang maganda pa dito, walang silver garnish yung plastic cladding niya sa gilid tsaka sa harap. Kaya walang magagasgasan in case na may mga tatalsik na bato or any sharp objects na tatamaan or dadaanan ng gulong. Yan. Maganda yung lunar silver metallic kasi hindi madumihin. Tsaka hindi halata yung mga gasgas. Ay, ba't pa ikot-ikot to? Uy, oh, yan. So, ito yung trunk space. Kasya dyan yung isang malaking maleta. Tsaka, ito, pinagawa ko lang to sa karpintero. Tapos, pininturahan ko ng itim. Ayan, ayos naman. Napakatibay. Mas matibay pa kaysa sa OEM. 500 lang ang ginastos ko dyan. Yan. Pwedeng tanggalin yan, pwedeng ilagay sa mas mababang lagayan, pwedeng iangat. Katulad ngayon nakaangat siya, yan pwedeng lagyan sa ibaba. Meron dyan early warning device, tire pressure na disaksak. Yan, balik natin yung icebox para di magalit si nanay. Yan. Kasi ang purpose niyan, pag elevated siya, pag finold mo yung third row, ayan, sinukat ko pa, 2 dangkal yan. Kasya kasi dyan ang large size na luggage. Sinukat ko pa pala. Yan, pag finold mo kasi ang third row, fold flat yan. Yan. Kailan ko pa susubukan? Ano pa bang hinihintay ko dyan? Ba't ko pa tinitignan yan? Yan, maganda. O may hawakan pa yan sa gitna eh. Pag gusto mo siyang ilipat, ay ba't ko sinarado? Hindi ko pala sinubukang i-fold flat. Hehe. Yan. Sana ba ako pupunta niyan? Ayan, reflector sa likod. Ay, yan, 207 millimeters of ground clearance. Not too high, not too low. Enough lang pang rough road pero hindi mahirap sumakay kasi hindi sobrang taas. Yan, ang isa pang maganda is yung kanyang start-stop button. Kasi tignan mo parang heartbeat siya yung ilaw niya. Tapos pag pinindot, yan magiging pula.